So, good afternoon. 12:20 PM ka. Uuwi lang. Galing ng Cairo. No, Visio. So, delete natin lahat to. Pati to. Then punta tayo ng day. So, mag-start tayo sa day. Explain ko lang kung paano ko pinifigure out to. Ito lang ang ginagamit. Ito lang ang gagamitin natin dito sa tutorial para hindi kayo masyadong malito. Ang kailangan ko lang dito is yung EMA na 50-200 saka yun lang, yung EMA na 50-200 saka yung crossover niya. So dito, ito yung day. Ang nag-flip agad siya, tamo. Ito yung una niyang EMA, ito yung close niya na EMA sa sell. Pero nag-flip agad sa buy, right? Kasi gustong tumaas ng market. So possible 'yan, right? Ito nag-down siya tas ang tagal niya, no? Pero pagdating dito, nag-flip agad siya sa buy. And come to think, day yan. And then since then, to 2023, hindi pa lumalabas tong sell. So pag lumabas yung sell, like this one right here, malaking downtrend yan, right? Malaking downtrend yan. So yun ang naantay natin. So hanggang ngayon, bullish pa tayo sa BTC, which is ima-mark natin to. Ma-mark natin to para alam natin na bullish pa ang BTC sa day natin. So pag bullish ang BTC, ang susundin mo lang is pupo ka lang buy, right? Sa ilalim. Yan. So dito ka lang. Bullish. Sa day bullish siya. So dito ka lang magbabay. Structure yan. Dito ka lang magbabay, right? Ito lang ang dapat na buy mo. So matagal na intayan yan. Pullback. Hintay mo yung pullback saka nag-buy. Hintay mo yung pullback saka nag-buy. Matagal na bantayan yan kasi day yan. Pero kung makihintay mo yan, kung alam mo na yung idea na yan, malaking pera yan. Right? Anyway, yan yung una. Yan yung etong 7.72%. Pero ang kailan natin mag-trade? So, ang una nating alamin is nasaan tong mga number na to. Is ito bang 15 minutes nasa loob ng 4 hours or ito bang 60 nasa loob ng 15? Yung tipong ganon. So, mag-start tayo sa 4 hours. So, ang 4 hours natin, ang sabi dito, bullish, right? 1%. So, ito yung 4 hours natin. So, nandito yung 4 hours natin sa dulo. Ito yung 4 hours natin. So, ano ibig sabihin yan? Ma-mark lang muna natin. Hindi pa natin alam. Kasi pag-aaralan natin kung yung 15 saka yung 30 kung nasaan. Right? So, ito yung 4 hours natin. 4 hours up. Yan. So, kung pupunta tayo ng 15, which is bearish, ito yung 15 natin. Nasa dulo. So, ibig sabihin, dun sa 4 hours natin, yung 15 minutes niya, bumababa na. So, ito 15. 15 down. Yan. 15 down. So, kung pupunta tayo ng 4 hours, again, may kita natin sa 4 hours, yung 15 natin, pababa. Right? Sa loob ng 4 hours, yung 15 mo pababa. So, tingnan natin yung 1 hour.
Eto yung 1 hour natin, nasa labas. So, ang 1 hour natin is up, 'yan. So, kung babalik tayo sa 4 hours, eto ang itsura niya. So, ang 30 natin is probably the same as 1 hour. Yeah, the same as 1 hour. So, kunin na natin yung 1 hour na 'yan. 'Yan. So, ito ang itsura niyan. So, according to this, yung 1 hour natin is up, and then yung 4 hour natin is up. Pero yung 15 minutes natin is down. Nag-start na siyang mag-down. And nasaan yung 5 minutes natin? So, yung 5 minutes natin nasa likod ng 15. Ito, 5 minutes. 5 minutes. So, earlier siya. 5 minutes down. And then 1 minute, 3 minutes, earlier. So, ibig sabihin, this is 3 minutes down. And then, guessing 1 minute dun sa harap. So, 1 minute. Oh, nandito yung 1 minute. Inside na. See? 1 minute. 1 minute. There. So, yan. So, pag nagpunta tayo ng 4 hours natin, which is, ang 4 hours natin is yun yung main natin. Yan. So, ang sinasabi dito, from 1 hour hanggang dito sa 4 hours mo, ang trend mo is mula dito sa pinakamababa hanggang 4 hours mo. Ang trend mo up. Pero pagdating dito sa loob, right? Pagdating dito sa loob, which is nag-start sa 1 minute. Ito, nag-start sa 1 minute. Nag-umpisa na silang bumagsak. Confirm yan kasi lumabas na yung EMA nila. So, ibig sabihin, etong 4 hours mo, malamang eto na yung pinakamataas niya. Ay na yung resistance niya. Right? So, from here, ang inaasahan natin, babagsak na. Pero dahil nasa bullish pa tayo, i-consider lang natin to na pullback. Yun yung rule. Not unless na mag-red to, saka ka mag-down. Right? Yun yung rule. Pero pwede mong i-bend yung rule na yan kung tingin mo babagsak na sila. So, blue extend. Yan. So, ang iniintay natin dito, right now, is eto. Yan.
na ma-hit niya ito somewhere here. And then mag-up ka. Kasi bullish trend pa tayo, right? Bullish trend pa tayo. Etong trend na 'to, ito yung peak structure mo, 'di ba? Ito yung peak structure mo. Yan yung sinasabi ko sa'yo kasi bullish ka pa rito, puwede mong i-bend yung rules pero nasa iyo yan, kailangan mong mag-ingat diyan. And then dito siya nag-start mag-up nung na-break niya yun. Yung ma-break niya 'to. Siya mag-start mag-up. Ito, yan. Ngayon kasi nga bullish tayo. So, ang iniintay natin dito is blue buy para tayo mag-up kay BTC, right? Kung titingnan natin sa 4 hours, ito yan, up pa rin tayo until na 'tong 4 hours is mag-red and then magda-downtrend tayo. Yun yung paggamit nito. First, alamin mo kung nasaan yung mga yan and then from there, makikita mo yung resistance kung saan na-break, right? And then, yung pinaka-main bias mo. From here, pwede mo na gamitan nung kung ano man meron kang indicators. Pwede mo na yan gamitan. Pagdating dito, saka ka mag-i-indicator. Tingnan mo kung saan siya pupunta. Pwede din doon para makuha mo to sa 5 minutes, right? Kung gusto mo mag-scalping, yan, scalping. Dito ka mag-scalping. Tingnan mo yung bias, main bias. So, kung magpa-plan ka ng scalping, sa main bias, dito ka pupunta. Eto, kung gusto mong i-scalp yan. Then, Perch. Trend. Inside.
File, save, bearish trend, save. Oops. Yes. Bearish trend. Yan. Yun yun. Yun yung paggamit nito. Para malaman mo kung ay na yung resistance. Makita mo na yung meron kang idea kung saan sila mag e-end. Right? So, hopefully, makatulong yan. So, ang isa pa na pwede nyong gawin is, like, kung gusto nyong mag-scalping, right? Kunin mo tong 15 minutes. Delete ko na to Kunin mo tong 15 minutes. To. 15 minutes. And then, ito yung trend nyo ng 15 minutes. Kailangan, mahirap eh. Ang pinakamalaki dito is 5 minutes. Ayun, no, 35%. Diba? 5 minutes, 35%. Yan yung nag-down. Ayan, no, down 35%. So, kung mag-scalping ka ng short, ayan ang kukunin mo. Yung 5 minutes na yan. So, from here, ganyan. Right? And then, etong kunin mo. Na bearish. Kasi yan yung pinakamalaki, 5 minutes. Eh, yung 15, 2% lang eh. Eh, yung pinakalang bumagsak eh. So, yan ang kukunin mo. So, kung titingnan mo yung, lagyan natin to ng marker. Kung titingnan mo tong 5 minutes down, right? Kung pupuntahan mo yung 1 hour, which is 96%. Ito yung 1 hour natin. So, ito yon, which is 95%, right? Makikita mo dito kung hanggang saan dapat matatapos yan. Blue extend. Ayan. See? So, tapos na dapat yan. Kasi ito na yung main bias mo eh. So, itong binaba niya na yan, kailangan umakyat na yan. Bullish na to. Yan. Di ba? Kinuha mo yung 35%, yung pinakamalaki niyang down, and then kinuha mo yung 96% doon. Pero kung gusto mong tingnan sa 4 hours, ayun, yung 4 hours is 1.09%. So yung 4 hours mo, ito, bullish. So yun pa din. Parang 1 hour lang din. I-stand mo lang dito. Kasi ito na yun. Yan. So ito na yung trend mo sa 4 hours.